Check. Mic check, 1, 2. Yung out niya. Audio check, 1, 2. Sarili ko, hello.
Words po natin. Language. Hello. Hello. Coach Jap, apat mata mo. Apat ang mata mo, Hello, Coach Jap. hello. Hindi. Parehas yan? kayong dalawa, apat mata. Default yan. Naka-connect yan sa default. Sige, on mo. Bakit ang linis mo ngayon, Coach? Ang linis na mukha mo ngayon, Sir Jap. Dahil ba turong-turo ka na? Okay na ata. Okay na, narinig ka tayo. Tingnan ko namatay siya nung in-off mo yung K20. Apat mata mo, Coach Jap. Ayay! Hello. Ano yan? Ayan na. Huwag yan. Ano yan? Hindi, Masisira yung kahit pader nakamute. nila. Ayan na, bumalik na. Doon sa settings kanina. Masisira yung pader. Ayan, kasi nag-aayos siya ng ano. Meron ako, kunin mo doon sa apartment, sir. Yung sa Mambugan. Ayan. Welcome to the coaches din. Ang iyong Mikopre, no? Yes, meron na. Meron na. Ayan pala, tutuloy mo na. Okay. Hello. Hello. Ayan. So, welcome ulit. Ako po si Coach Ken. Kasama ko po yung ating dalawang host na apat ang mata. Si Coach Jap at si Coach Jay. Welcome, hello. Parang di pagod sa finals ha. Oo. Kome pa. Commissioner pa. So, ang topic natin ngayon, again, unuulit lang namin. Welcome to Yes. episode 3. Topic, strength and conditioning. No? Pero unahan na namin kayo, we will not tackle too much of the undergoing issue with strength and conditioning. With respect to the family, condolence po sa mga pamilya. Rene. Yeah. Pero kasi ano to, yung topic nga namin. Nakaset na to. Nakaset up na siya, Before man nagkataon lang. nangyari yun. Actually, Disclaimer lang. disclaimer lang po, no. Hindi po kami nagka-cloud chase dito. Not for cloud chase. Actually, Cloud lang. before Cloud chasing. before the incident, topic natin yung water training eh. Actually nga ano, so yung Baka naririnig na yan. hindi, kasi nakakaano naman to eh, Okay. harap lang sa atin. Okay, so May hindi ba tayo si Coach? hahabol na lang kung Shoutout hahabol kay siya. Win Legarda. Kailan ka kaya mag-guess sa ating nalilito. Lagi nang wala sa faculty yan. Nandun sa taas. Naka-live tayo. Sorry. Hindi sa taas kasi nga may inaasikaso. Shoot, baliw to. Ayan. So, our topic today, ang ating special guest for our strength and conditioning expertise ay... Pwede pa kasi si Jonathan kasi nakaabang. Para sa kanya talaga. Para sa kanya yung Yes. ano, ayan. Ayan, gusto ko. natin ng konti. Bago pa lang tayo eh. Yeah. Wide angle naman, medyo madumi lang yung lente. Pakipunasan po. Secretary, pakipunasan yung lens. Tissue na lang or whatever. Ayan. Okay na yan, sige. Ano nga ito? Saan binili ito? Uniqlo yan. Bakit? Uniqlo Pamunas. Ayan. Ito yung suot ko nung ano. Officiating. Nung left, ito yung suot. Okay. Yun. So, kamustahan muna tayo sa ating comment section. Hello. Shout out kay Sir Win. Gusto, okay. So, let's a quick Boy coach. Coach Boy. Astro Boy. Coach Boy, ano na? Diba? Okay, so our topic is very, sabi ko, sa mga coaches, ito talaga ay hindi mawawala sa lahat ng coaches. Pag hindi kayo tinuruan ng coach nyo nito, problema. For me, may problema. Kasi
coach o yung atleta? Magkakaproblema ang atleta at yes, and may problema bakit hindi tinuturo sa inyo ng Hindi part ng program. pag hindi to naging part ng program ninyo, for sure hindi ko masasabing 0% ang growth nyo, pero magiging mabagal. Magiging slow. Pero hindi masasabing talagang wala. Wala. Hindi, kabilang na kasi talaga siya. Kakabit na talaga siya ng sports eh. Yes. Pagka papasok ka sa sports, kasama na siya agad. Package na siya nandun. Dapat. Pero there are some sports or some programs na medyo hindi siya masyado na-highlight or nabibigyan ng importance. Pero unconsciously, nandun siya. Andun sila, kaso nga lang more on sports Iba lang specific. siguro yung parang approach niya bawat Approach niya. sports. Oo. Iba-iba ang approach niya about. So, ang topic natin ay anong topic natin, Coach Jap? Wala script eh. Strength and conditioning, yes. Sa Tagalog, Pagpapalakas at pagpapakondisyon. Wow. ano yun eh, ano tawag doon? Direktang pagsasalin. Pagkokondisyon. Wala bang, yun? Tagalog talaga, conditioning. Wala. Ewan ko. Ayan. Tingnan natin. Yan. Tingnan natin yung mga tanong natin sa mga researchers natin. Researchers, baka check nyo nga kung anong Tagalog na condition. Lilipad ang aming team. Yung mga namin, may mga researchers kami. Director's team, paki-check po ano po yung may ating- Tagalog man. Ang strength, Strength at conditioning. conditioning. Tagalog. yung strength kasi, paano pagpapalakas talaga yun. Yun talaga yun eh. Kung Tagalog talaga usapan, may mas malalim na ano yun. Tulad ng sige, ano, tingnan natin. ang upuan sa lungpuet. Tagalog Tagalog na yung upuan, di ba? Pero may malalim siya. Tanong ko sa inyo, alam niyo yung upuan, kung ang upuan sa lungpuet, ano naman ang wheelchair? Natanong na sa akin yan, ikaw magsagot. Ano ang wheelchair sa Tagalog? Walang direct. Pagsasanay para sa lakas at pagpapatatag o pagpapalakas at Pagpapatatag pagpapakondisyon. ng physical na aspeto ng isang player. Pero sagutin mo muna, Tagalog ng wheelchair. Gusto nyo bang maban? Hindi naman tayo cancel culture eh. Hindi pa tayo monetize, walang problema. Ang sagot ay Bakit ako sasagot? Biro lang yan inside joke. okay. So ito ay pagpapalakas at pagpapatibay ng physical na aspeto Sa akin ng yung isang script eh. ng isang player. Ako yung o guest. ng isang atleta. Ayan. Ako yung may guess sa akin yung question and answer. Okay, Coach J, may question kami para sa iyo. Coach J, ito may tanong. Ayan, magkatanong ako, Coach J. Ayan, hanapin ko lang kung nasaan. Ayun. Ayan. So, Tagalogin ko na rin para sa mga ano natin. Hindi, ubos lang English Si mo Win eh. kasi medyo nahihirapan sa English kasi ano siya. 0101 kasi language. 001, bilateral. Binary pala yun. Sorry. Iba yun. Bilateral. Paluho. Okay, so Coach, what are the 3 non-negotiable? Ano yung 3 non-negotiable mo? Ano yung Tagalog na pagdating sa non-negotiable? Di ba sabi mo gagawin ng Pilipino? Okay na. Ah. Okay, so 3 bagay na hindi pwedeng mawala. Pagdating sa strength exercises na ikaw mismo o piniprescribe mo o ikaw mismo nag-prepare o magsagawa. Siyempre may sagot ako dyan. Siyempre. Ako yung copywriter eh. Hindi pwedeng wala ka sagot dito. Oo, sagot. Okay, ayusin mo natin yung backdrop namin. No? Ongoing maintenance po kasi, under construction po kasi yung yung isang namin. Okay. 3 of the most non-negotiable part of sa training exercises. Una, core. Okay. Any okay, activities, kailangan mo ng core strength. Ano yung core strength? Core strength, this is mostly, hindi naman siya... Lilinawin ko lang. Basic question is, kumbaga pagka pinuntahan ka ng iba't ibang klase ng sports, Yes. iba't ibang klase ng program, Yes. mga ano sa'yo, ano yung tatlong Nandun bagay parati, na hindi siya mawawala. Oo. Yun. So, number 1 na dun si core. Core strength, when we say core, this is not just specifically the
abdominal. When we say core is this, ito yung mid at extremities natin. So we have the upper and lower extremities. Yung mid, andyan ng abs, obliques, lower back, then back. Dahil nandyan ang stabilization mo eh. Kahit anong sports, basketball, volleyball, badminton, if you want to trigger the full swing, ang misconception kasi ng tao, lahat braso lang. Kala Hindi. nila You have braso, to balikat lang. you have to transfer the energy from your legs throughout your body. So kailangan, kung iisipin mo, ang lakas ng muscle mo sa legs, ang lakas ng muscle mo sa braso. Pero yung tinatawiran ng muscle from legs to to arms, parang ting-ting lang. Hindi mata-transfer yung energy or yung power. So, yon number 1, core. Secondary is stamina or cardiovascular training. Yun ang hindi mawawala. Siyempre, self-explanatory. The longer your threshold for cardiovascular, mas kaya mo rather than 100% ka mag-i-start tapos matatapos ka ng 60-40% na lang ang power mo. Kaya mong tapusin yung isang quarter, isang set nang naka 100% threshold ka. So mas efficient ka, 'di ba? In that way. And lastly, na hindi talaga sa akin mawawala. Ito medyo may technical. Kailangan medyo may understand is lactic acid training. Lactic acid training is letting your body reach fatigue. Pagod ka na, papaguring ka na, pero I want you to exceed that. So, I want your body to function. Kumbaga parang sa swimming, we call hypoxia training. Tinuturuan mo yung bata, makondisyon yung katawan niya that they can function with only small amounts of oxygen in their body. Para siya ganun. So, yung katawan mo, yung lactic acid yan parang yung may naalala kong boxer, si Muhammad Ali. Yes. Kasi nung minsan interview sa kanya, nung siya, nagsisit up siya. Aha. Pero hindi siya nagbibilang. Kapag umabot na siya sa punto na nahihirapan na siya, doon pala magsisimula yung bilang niya. Kasi doon pala magsisimula yung growth. Doon pa lang yung struggle eh. Yung struggle, yun yung lactic acid. Lactic acid yun yung nagsasabi sa katawan mo na pagod na ako. Yan yung nabibig. Ngayon, i-condition natin yung katawan na kayang i-overcome nung mindset. Na hindi ka bibitaw. Hindi ka bibitaw kahit pagod na. Kailangan mong kumapit. Oo. Kumbaga mayroon kang may second stage ka, may second life ka. Kailangan So yun yung lactic zone to zone yan. Actually, Kuro, usually yung lactic acid stage, pumapasok yung bata, may trigger point din ng in-game adrenaline. Kung mataas ang lactic acid training mo, tapos pumasok pa yung adrenaline mo, grabe yung, meron talaga minsan yung tinatawag na flow state ng mga players na talagang parang during that time, second wind kung tawagin. Biglang lumalakas, parang biglang, kala natin, wala na yan. Kung ba sa boxing, patalo na, tapos pag biglaan na... Ito, ko yan. Sa Ipo, players diba? natin sa Foxhole Gardner, tambak tayo. Oo. Tapos napagod na yung kalaban natin, saka di pa pagod ang player natin. Oo. Kasi subok talaga yun sa conditioning. Oo. Kahit tinatakbuhan nila ako. Oo. Kahit tinatakbuhan nila ako sa kahit training. tinatakbuhan nila yung talagang anong batak sa conditioning talaga. Yun talaga. Si Coach A ngayon. Kasi nga, ini-explain ko sa kanila, ipang katawan mo malakas, the technique will follow eh. Kumbaga, aanuhin mo yung malakas, shooter ka, isang quarter lang, pagod ka, paano natin mamamaximize? Isipin na lang nila si Mitsui. Mitsui, diba? Si Mitsui. Sayang, di ba? Pero si Mitsui, di ba, meron siyang Stages. lumagpas siya dun sa sa kakayanan niya. Anime lang. Anime lang. Oh. Si Ipo lang, di ba? Patumba na, no? Daliri na lang sa paa. Hindi ba pagod? Tapos magde-DMC roll uli. Tapos mamaya biglang lalakas yung suntok. Yung lactic acid actually mostly existed before sa boxing lang. Adapted siya talaga sa boxing. Kasi yung repetitive motion, yun talaga yan. Example ni Coach Ken kanina, si Muhammad Ali. At tapos, upon discovery of some coaches and research paper, doon na lang nalaman, applicable din pala siya sa lahat ng sports. Oo. Ito, may tanong ako. Follow-up question kay Coach Jack.
Ngayon, sa badminton, siyempre, nandun yung tatlo. Agree ka naman doon sa tatlong yon. What if may mag-add ka pa na isa? Ano isa pwede mo i-add na non-negotiable mo? Kumbaga, existing na yung tatlo, mag-add ka pa ng isa. Core, stamina, or cardiovascular, tapos lactic acid. Sa badminton. Sa badminton. Ano ba? Badminton lang. Badminton. So, Spur mo sa kanya. specific. First, Badminton specific. Kung meron ka pang isang non-negotiable na Ako isa, strength and meron ako na conditioning. Hindi mo pwede mawala yun. Madalas mo pinapagawa yun. Dalawa sila. Dalawa sila magkasama. Coordination with ano? Pinapagawa mo yun eh. Yung ginagawa nila yung pag nag-throwing ng Nagpapahabol shuttlecock, lang, ano? nagpapahabol ka. Focus. May term pa dun eh. Nakalimutan ko lang. May, yun nga. Hindi ko rin kasi matandaan yung term eh. May term pa rin eh. Coordination. Kasama yun eh. Yung kailangan pag na-perceive mo siya, perceive mo yung halimbawa, yung Kung saan pupunta yung bola. kailangan Makapag-react ka. Reaction time. Ayan, Ayan. okay. reaction time mo is sakto doon sa pupuntahan ng bola. Kaya ang ginagawa namin dyan na training, minsan nakatalikod. Oo, tapos haharap, tapos biglang babatuhan. Or nakatalikod lang, gusto ka namin siya babatuhan sa likod. So makikita niya ngayon yung shuttle. Over sa head niya. Overhead niya. So, kailangan mabilis siya magre-react. Very, Pag nakikita niya kung saan ka maghahagis, naka-ready na siya. Kung saan siya pupunta. So, yan, natatalikod. So part ng conditioning yon, yung conditioning Yes. of the focus of Mga bola sa mga ganyan, sa mga palo. lumilipad yan ng ano, what, 60? miles. 60, 200. Kilometers. Oo, 200 kilometers. Kailangan ang bilis ng maliksi ka doon. Flex mo dyan, dapat On point. mabilis Oo. ang punta. Kaya isa sa mga pwede itagdag, coordination. Yeah. Or ano. Pero kung tutuusin, papasok din na din naman yun sa muscles mo, dun sa core mo, Mhm. at saka yung cardiovascular strength mo bilang isang atleta. Pero kasi pinitagdag siya dun sa reaction time lang. Pag sinabi po natin reaction time, no, para sa mga nanonood, po yung bilis ng inyong reflexes, kung saan inutos ng iyong utak mapupunta, Oo. dun ka pupunta. Gaano siya kabilis from getting the idea, ito, babagsak yung shuttlecock dito. Stimulus. Yung stimulant na yun, how fast mag-send ng signals to the muscles to move. Para sa response. Pero grabe din ang kailangan doon, conditioning coach, no? Kasi hindi lang isang muscle. Lahat ng muscle dapat yung Mula sa paa yun. paa, yung reaction, no? Very important talaga. Ako, naalis yung mga researchers. Yung researchers natin nag-aalisan. Yung team behind the camera. Mamaya may BTS yan mamaya. Oh, ikaw coach, may follow-up question ka pa? So ako naman idadagdag yan. Sa volleyball. Sa volleyball. Sa volleyball. Sa akin, kasi talagang pinaka main training talaga namin, core. Core talaga. Kasi talon ng talon, palo, yan talaga yung coordination. And also for me is yung, ang tawag dito, ang tawag doon coach, yung plyo. Plyometrics. Plyo. Oh. Di talaga mawawala. Explosiveness. Kasi Define natin yung plyo para sa mga ano ba ang plyometrics? Plyometrics is a combination of training short and long muscles. No, yung endurance and yung endurance long muscle, short muscle ito yung power. So pag pinagsama mo yung endurance, yung elasticity ng long heads tapos short heads, yung explosiveness. So hindi lang 'to pumapasok sa pag-uusapan ng plyo, hindi lang 'to yung pagtaas ng talon. Pumapasok din dito how fast you can run, start, no, yung explosive talaga yung movement. ang movement niya is malalaki. Not technically malalaki. Sa It akin, can become small. Sa akin, sa volleyball, it's about how fast you can jump. That's Isa one. yun sa akin, That's oo. one of Kasi, umaga, hindi pwedeng, hindi naman technically kailangan mataas ka tumalon.
Pero kailangan, pagka napagsetan ka, short man yan or long, dapat mabilis ka makapag-react doon. Yun lang yun. And yung katawan mo, syempre, habang nasa ere ka, kailangan kaya mo rin siyang i-adjust. Yes. So yun yung for me, yung plyo. Kaya di ba madalas sa training ng plyo yung pag yung nasa isang elevated Then tas, down, ka, then pagbaba mo pa lang talon ka na hindi agad. ka na agad hindi ka mag-flat Sesettle. ng paa. Pagka ano pala ng paa mo, kailangan mo tumalon agad. Yun yung reaction. Kasama rin sa reaction yun. Kailangan mabilis yung ano mo. Descending box jump kung tawagin. From box jump, yes, meron din. Actually, ginagamit yan sa mga ganyang fast-paced sports, volleyball, badminton. Sabi kasi hindi siya tatawid ulit. Oo, continuous. Tatakbo siya kagad. Oo. Okay. So, ang effectiveness rin talaga ng plyo is, yan yung kahit hindi malaki ang kilos. Ang purpose ng plyo is, for every inch na move mo, you can react with maximum power na kahit ganyan lang, 100% Saka yung ka. ano rin, ang tinatrain mo din yung power na Transition. ng ankles mo. Oo. Power ng ankles mo. Kasi isa rin yan, dapat din, Tinitrain. mo ang ankles mo. Hindi yung mga tsuhin mo, ha? Yung dalawang ankles mo. Kasi yan sa lahat ng sport, yan ay isang puhunan mo. Puhunan mo yan, yung ankles mo. Kaya isa rin sa... Paano pag chess? Ayun nga sa Oo. tanong mo. Contact sports or something. Applicable Ah, sa strength and conditioning Oo. for non-physical sports such as Mga mind games, board games. Oo. sports. Yes. Ayan. Kasi maraming Tatanong. ginawa kasi natin yun. Oo. Diba? Isinama natin ang chess for strength and conditioning. Bakit daw sila Ang nag-i- dami nagreklamo. Oo. Conditioning. May dahilan kami na sinabi, pero Coach Jay, ano ba sa tingin mo? Oo. Perspective natin. Sa strength, Non-contact sports. non-contact sports, papasok Thank you to po. kahit anong sports kailangan ng strength and conditioning. Mm-mm. Medyo board games. Kahit nga F1 hindi siya physical pero may strength and conditioning pa rin ng F1 racers. Like chess, esports, kahit esports team meron sila strength. Why? Because strength and conditioning, pero more focus siya talaga sa conditioning part. Conditioning is not just about the body, it's also about the mind. No? Yun. The more you are exercising, your body is releasing hormones. Yun, meron kang hormones, meron kang mga endorphins. Sa lalaki, makapag-increase ka ng testosterone, yung developing ng hormones mag-release. And also, every time you work out, your brain is creating new brain cells. So, kaya nga yung sabi ko nga last episode, mapapansin nyo, lahat ng matatalinong philosophers, ang gaganda ng katawan. Mga brusko. Except kay Buddha. Hindi si Buddha kasi ano naman yun, way of thinking naman, way of life. Pero makita mo lahat ng Greek philosophers, yung great thinkers, ang figure nila, matipuno, maganda. No? Kasi or hindi man sobrang bulk bulk, or real pero fit, no? ano sila? Fit talaga. Healthy sila. Ayan. Kaya napaka-importante. Napaka-importante. Para sa mga ano natin dyan. Non-physical. Bakit ang sports mo ay chess or non-contact sports ay hindi ka na dapat mag-strength and conditioning. Kasi sabi nga, may kasabihan nga tayo, diba? A healthy body, A healthy mind. Yes. lalo na kung ikaw ay nasa mga mind sports. Kala ko a healthy body is a happy wife. Ganun. Iba yun. Iba naman yan. Ganon. A happy wife is a happy life. Okay. Pag masaya sa mo, wala kang problema. Okay. So, yun nga. Pero, Coach, sa tingin mo, dagdag ko na lang siguro for that first question. Bakit may mga coaches na hindi siya ina-apply? Problema na nila yun. Oo. Ay, Pero sa tingin mo, sorry, suplado. Pero ano tayo? Sabi natin, ano tawag dito? True tayo. Yun nga, totoo. Honest tayo. Honest tayo. Real talk Real tayo. talk. Problema nila yun. So, Coach, real talk, bakit
may mga gantong coaches na is it about the ano tawag doon? Knowledge, hindi alam, hindi open-minded, or hindi lang siguro nasanay? Ano ba sa tingin mo? Sa akin kasi, in my experience, no, kahit nung ako ay nag-a-athlete pa, there are some coaches na kung ang gusto mong, kumbaga ano sila, smart thinkers, smart program, specific, so specific. Gusto mong gumaling mag-basketball ka. So, yung outside to that, hindi masyadong nami-measure or nabibigyan attention ng isang coach is possible siguro they're not aware yet no, sa importance nito. Some prefer they have may mga coach kaya nga if you see in sa NBA coach, sa NBA, sa PBA, may coach, may strategy coach, may strength and conditioning coach, may development. Kaya nahihiwalay siya kasi minsan meron talagang certain coaches na ano matawag doon? Weakness niya yun. Weakness or hindi niya specialization. Hindi specialization. So, maswerte lang din talaga si Gardner. Yes. No? Nakabingwit ng coach na certified. No? Swerte. Pero siyempre, isa rin sa talaga, advantage diyan. Advantage din yan ng isang coach. Oo. Kapag marunong ka rin at may partner ka na strength and conditioning coach, or kaya mo, kumbaga meron kang knowledge, Basic dyan, knowledge. Yes. Kahit hindi man perfecto, at least meron ka. Yes, yung hindi naman kailangan too deep yung understanding mo sa strength and conditioning. Unless na lang if you are trying to achieve a certain standard. Kasi to be honest, kung i-full-pledge ko yung bayad ako ng Gardner as a strength and conditioning coach, i-full assessment ko sila. Kasi sa mga naging clients ko talaga na strength and conditioning specific, ano yan, one day kami, full assessment kami. Fat percentage na, muscle size, vertical jump, strength, lahat isusukatin ko sa kanya. Aalamin ko ano yung kailangan develop, flexibility niya, mobility niya, susukatin na. Kung talagang i-full pledge ko siya talaga na strength and conditioning, marami kaming and per player, almost wala kang makikitang magkaparehas ng workout. Talagang yung workout na yun naka-structured para sa kanila. Kaya during that time na ako ay freelance strength and conditioning coach yan, may mga clients ako nag-inquire sa akin na, coach, ano ba pwede kong gawin na program and everything. Ayan. Shoutout daw. Ay, hindi naman siya nagpapa-shoutout, pero i-shoutout na natin. Mga sir ko, ayan, Brian, Paglinawan, no? Actually, muntik naman pagdiliman sa akin yan sa grades. Muntikan na kadiliman yan Oo. Hindi, pumunta ng Jonathan ata. Pasok, hindi ka anino dyan. Okay, ito na po ang ating pang-apat na guest. So, atras mo na lang yung Okay. yung ating... So, Okay na yan. Ayan. So, nandito na ang ating fourth guest. The one and only... the one and only Coach. Oo, pwede. Iba pormahan mo ngayon, Iba pormahan. Grabe ka. Parang hindi naman halatang pinaghandaan na. Ayan. Coach Jot. Si Coach Jot. Palit kami, ako nasa dulo. Ikaw na sa dulo. Ako nasa dulo. Yan. Para siyempre, natin siya ma-hot seat. Kahit medyo sunog na siya, hot seat pa rin natin siya. Ayan. Ikaw sa gitna. Ikaw sa gitna. Hindi, anong pahinga? Walang pahinga dito. This is the coaches din. May oras lang tayo dito. Dulo ka. Okay lang yan. Diyan na yung pangalan mo sa gitna Yon. Mayor Jot. Kung nandun ka sa dulo, ang setup natin, madilim to paliwanag. Darkness. Wait lang, adjust ko ulit yung gamma. Mukhang kinulang na. Ito may maganda akong tanong para kay Coach Jot. Kasi i-recap pala namin ng konti.
ang topic natin is about strength and conditioning at yung importance niya sa sport. Ngayon, ang tanong ko, syempre, Anong klaseng sport kondisyon mo? Anong ng- sport mo? Billiards. Billiards. Ayan. Ano? Nagkausap kami about sa badminton, about sa General volleyball. Okay. Ngayon, sa pag-usapan din namin kanina about sa chess, yung mga chess players natin, board games players natin na nagkano din siya. So technically, ang tawag dito, ang badminton, kailangan ba ng strength and conditioning? And ano ang pinapagawa mo? Billiards siya, sorry. Billiards. Strength and conditioning, kailangan ng strength and conditioning sa billiards. Yes, okay. Kailangan yun. Una, dapat kompletong tulog. Mhm. Kasi syempre, ano ba to? Para ba, seryosong sagot? Oo. Seryoso to. Ano gusto mo? Sabihin niya sana kung pwede bara-bara. Boy, ano tayo, coaches din to, hindi pa to yung isang podcast ha. Iba pa yung ibang podcast. Ibang schedule 'yon. As a coach. Yan. Sa coach, sige. Ayun, kompletong tulog kasi isa sa mga kino-consider dun talaga is yung focus ng player kapag maglalaro siya. Kaya dapat kompleto tulog kasi one time ang player ko, pwede ba i-mention? Oh, pwede naman. Pwede. Ang player namin dati si Jason. Nung grade 11 siya. Jason Villanueva. Ayan, para clear tayo. Shout out. Shoutout sa'yo. Ang malalaki doon, dalawa yung Jason natin. Oo. Villanueva, Sa Buenaventura. Buenaventura. Yan sa basketball. Ayun, so nung first try niya ng municipal meet, ng provincial meet nung grade 11 siya. Kulang siya sa tulog kaya hindi siya nakapag-proceed sa regional noon that time. So sobrang nangihinayang siya noon. Kaya nung nag-grade 12 siya, sabi ko sa kanya, lagi siya mag-focus, kailangan dapat kumpleto lagi tulog. Iwas bebe time muna. Kumbaga yun na yung kino-consider kong strength and conditioning ng billiards. Kung totoosin. Yung focus of mind. Kasi syempre yung skills, given na yan sa mga players kung totoosin. Ako as a coach, ang ginagawa ko na lang sa mga players talaga is to remind them na kailangan ganito gawin mo, kailangan ganito. Kung ano yung dapat i-excel pa doon sa performance nyo last time, dapat ayun doon tayo mag-focus. Reminders. Ganun siya. More on reminders. Kasi yung skills talaga, kung tuturuan ko, mas magagaling pa yung mga bata kung tutuusin. Pero yung base sa sa POV ko as a coach, yung the way kung paano ko ino-observe yung laro nila, ayun, doon ko na-adapt ko rin the way kung paano kami nakikipag-tune up ng dati. Ayun. Nakakuha ko ng mga idea tapos inaano ko sa kanila. Sinishare ko. Na-apply ko rin sa kanila. So, kung strength and conditioning, siguro isa rin sa mga rin namin yung tawag dito, dapat hindi ka rin, kasama ba yun? Ale. Napano ako sa kamay, napatitig ako sa kamay. Hindi, wala. Ayun lang. So, focus lang talaga. Focus sa game. Focus sa pinakalaro talaga. As in, kumpletong tulog, kondisyon. Ayun, pag kukondisyonin mo talaga sarili mo. Kaya, yun. More on More on mental din kasi yun kung totoosin Para lang din siyang chess kung totoosin. Yung billiards. Paano talaga ng diskarte. Yun. Okay. Thank you, coach. May follow-up question ba kayo? Okay ba? Okay. So, may question ulit. May question ulit kami. Ako kasi yung copywriter, ako yung May expert question ulit kami. Okay, so Coach J, so bago makarating muna sa atin, pag kay ganun Coach J pag muna tayo. bago muna yan, shoutout mo muna si Sir. Shoutout kay Sir Albert, no? Sir Apple. Sir Apple Mabina. Si Del na lang kulang daw, original na. Trio. Okay, so how do you periodize strength work around periodize? Periodize. Paano mo hinahati-hati yung strength work lalo sa competitive season? Baga competition na. Tapos So paano mo siya may papasok
Siyempre, ano to eh, baga, thinking mo din, hindi mo pwedeng masyadong pagurin yung bata. Lalo Yes. sa competitive season na siya eh. Oh, so, paano mo siya pinapasok? Okay. Thank you, Coach, for that wonderful question. Wow. Wow. Universe. I believe. Lagi mo Hindi. start sa I believe ba? Hindi, dyan papasok, Coach, yung tinatawag nating season planning. Yeah, season planning. Meron tayong tinatawag na off and on season. So, usually sa akin, sa training ko, usually, example ko lang dyan sa swimming. No? Sa swimming, may tinatawag tayong off-season. So, dyan pwede sila mag-bulking, loading kami ng strength, loading kami ng power, loading kami ng endurance. Now, pagdating naman ng on-season training, actually, if you would look at sa competitive level, sa mga future athletes yan lalo na yung mga players ko ngayon, maniwala kayo sa akin, may witness na akong dalawa. Si Mark Lucero at si Bawi. Dalawa silang nagpumunta sa school na bisita, nagkuhaintuhan kami. Then nabanggit nila na, Coach, yung ball training namin halos saglit lang. Puro sila buhat. Puro sila strength and conditioning. So, sa ganyan, yung work, na-realize na gano'n ka-importante yung pinapagawa ko sa sabi ko, di nyo alam pagdating nyo ng college, mas focus talaga yan. Mas matindi. So, ang pag-period rest ko, may tinatawag tayong taper season. Taper season is you are going to, meron pa rin strength and conditioning. Pero you should never add strength and conditioning at least 3 days before sa competition. Sa ball games. Ano to? Max, dapat wala 3 day, na? Or max, tatlo. tatlong Sa ball araw. games, Okay. Sa swimming sa amin kasi 1 week. 1 week wala. Wala. Kahit ano. Pahinga. Pahinga talaga 1 week. So doon magre-recover lactic acid mo, bawal soft drinks, bawal sweets, no chocolate, pure natural glucose ka. Bawal and bebe no. yan, syempre. Bawal bebe dyan. Kasi bawal. sweet yun masyado. Bawal din ng bisyo. Bawal ang bisyo, bawal ang alak, tanggal lahat. Usually sa on-season, tinatanggal na natin yan. So, sa atin, sa training. Pag malapit na on-season, 1 month, papatanggal na natin yung sugar sa katawan ng bata. Kasi yung sugar gagamitin nila on the game. No, kung kulangin yung glucose nila, wait lang po yung construction kasi namin ongoing yung maintenance namin. Under maintenance po yung tarpaulin no. Ayan, so usually sa ball games I recommend 3 days before. Pero sa taper kasi or on season training na, less na yung bigat ng training. More yung more on plyo na lang. More on strategy, plays, more on plays, more on tapos ka na doon sa conditioning. More on tapos ka na doon sa strength pala. More on conditioning ka na lang. Kumbaga i-maintain mo yung na-build up mong power of season. Yes. So yun yung so maganda doon. Yun yung magandang gusto kong i-ano natin. Baga mini-maintain mo na. Maintenance mini-maintain mo ka. na lang. Yan. Yun yung maganda. Kasi sa off-season, doon mo bibuild lahat Gusto mo mag-bulk up ng katawan, papataba ka, para tapos tsaka kakating. Off-season mo gagawin yun. Kasi on-season, hindi na mo pwedeng gawin yun. More on kasi kayo, yun nga, maintenance na lang, focus on in-game or sport-specific training na yun. Plays. Sa amin sa swimming kasi, hindi mo wawala kasi talaga ang strength and conditioning. Pero usually, ang mangyayari nga lang, 1 week before the game, wala kahit langoy, buhat, wala. Kahit langoy, wala. As in zero, as in full recovery yung katawan mo. Kasi, unlike other sports na may set, may scoring, once in a lifetime lang parang track and field 1 attempt. Do or die na yun. So, kailangan yung katawan mo every time you swim, 100% ka. Full battery ka. So, yun. Ikaw, Coach. 3 days before. 3 days before. Ikaw, sa badminton, Coach. Sa badminton. Ano bang ginagawa nyo before? Kunyari, mag-game na. Kasi, gawin ko lang example, yung municipal meet. Ang municipal meet kasi 1 week. So, within those times, may anong ginagawa ninyo? Nagtitraining pa ba kayo? Nagaan pa ba kayo? During the competition, kung wala silang laro, kasi hindi naman makakalaro araw-araw or wrong phone. Kung wala silang laro, ang ginagawa lang nila is more on
ang term ng kanto dito papawis. Papawis lang. Papawis lang. Kasi hindi pwede silang magpagod ng todo. Parang na-stagnant, pangit yung gano'n, parang kung wala silang laro, tutulog lang. Oo, ano, bakit diba, yun? parang- Kasi mawawala sila sa focus dun eh. So papawis lang. Ito yung ang term namin dun, palo-palo lang. Parang Hindi siya, na-activate pa hindi din siya, naman yan. active recovery. yeah, active recovery. Hindi siya intense na training. Papawis lang, para lang nandun pa rin sa katawan nila yung ginawa namin off-season before kami mag-prepare kami bago mag-competition. Nandun pa rin yung alaala pa rin ng katawan nila kung anong ginawa namin. So, pag during competition, kapag break time nila, yun lang, papawis lang sila. Minsan maghihiling yan, yung mga player. Sir o coach, pwedeng rent kami dito sa ano na to, kasi Lalaro sa kami, ganun. court na to, lalaro kami. Napayagan naman sila. Pero ang iniiwasan nga lang natin doon is ma-injure sila during season. Oo, during syempre, competition. oo. So, sabi ko, light ano lang tayo, light play lang tayo. Yung mga ano lang, papawis lang, palo-palo lang. Hindi na tayo mag-circuit, hindi na tayo mag-drills, wala lang gano'n. So, parang laro lang sa labas. At least lang, maalala pa rin ng katawan nila na ito yung mga training na ginawa namin. So, dito ko siya i-apply. So, ginagawa lang yun during break. During ng break. Season, or ng competition. Kasi normally naman sa mga municipal meet, 3 days. Sa badminton kasi, sa 3 isang days. buong araw namin sa event sa badminton, may mga ano yan, may mga gaps yan. 3 hours or 2 hours bago ikaw yung sasalang ulit. Doon sa 3 hours, 2 hours na yon, palo-palo lang sila. Pero hindi yan sila uupo ng matagal para magpahinga. Hindi. Oo, kasi maano yan. Kailangan kasi mainit pa rin sila pag sumalang na sa court. Kasi nangyari sa amin yan eh. One day before the meet, tournament, may na-injure ako isang player. Pangalanan na natin. Oo, lumaylay talaga yung kamay niya. Naka-t-shirt. Sinisipa ako. Magalit pa siya. Si Pableo. Sabi ko sa'yo, pumunta siya sa court. Kasi sa court ko yung training. Sa court, masakit na dito niya. Sabi ko, light lang. Eh, mga giyang na giyang ang mga player eh. Pag badminton, gusto mo pasikat. Palo ng palo. Eh, bukas na yung laro. Palo ng palo. Ayun, umuwi baga. Pinabukasan, lumaro pa rin. Wala siya pag ginawa kundi mag-defense. Kasi di niya may palo. Ganun lang siya lang. So, yun yung iniiwasan namin. Kaya, lalo na, super intense yung laro ng badminton eh. Sobrang mabilis ang pacing. Tapos, lalo pag mag-isa ka lang sa court, talagang sobrang pagod ka pag singles ka. So, bawal ang intensive ng mga training during competition. More on papawis lang sila. Sa billiards, so syempre, ang pinaka-training nyo dyan, yung laro eh. Yung pagdayo, di ba? So ano ba, kasi syempre minsan nakakapagod yan kapag during in season ba, anong ginagawa nyo? Naglalaro pa rin kayo? Siyempre kailangan yan. So during competition, ano pa rin yan? Tuloy-tuloy pa din yan, naglalaro. Kapag may bakanting mesa, pwede sila magtira-tira doon. Tapos inaano nila yung packeting nila lagi. Kasi ay yung pinaka-main goal nila kasi talaga. Yung ayusin yung packeting ng Taray doon ng mga mic natin. Para pag sa laban, kapag na talaga nila, kapag sila na yung mismong nalaban, red na sila. Kaya yung Full may effort. mga, nung municipal pati nung provincial meet, may mga tables na bakante. Bakante talaga para dun sa mga players na pending na after or yun, pending na laban. Kung sino yung next, doon muna sa table na yon, titira-tira, lang muna, packeting lang muna, then after that, give chance naman sa ibang mga players. Ganun yung pinakano namin nasa billiards. Okay. So, Coach Jap, basahin mo naman yung next question natin para... Doon. Nasa GC. Nasa GC na. Kawawa cellphone ko sa inyo eh. Saan ba tayo? Periodize, no? Tapos na tayo sa periodize. Ikaw, coach, sa volleyball, ikaw, nakakatakas ka sa tanong Grabe. Sa amin naman, sa volleyball, isang pinaka namin,
lalo pag wala kaming laro ng umaga. Kasi madalas ang laro, ang start ng lahat ng madalas laro namin sa volleyball, 7 a.m. ang pinakamaaga talaga, 7 a.m. Pag wala kaming ganun laro, nag-jogging kami. Sila. Yun eh, i-intro pa lang ako eh. Sabi ko, nung Nagja-jogging. provincial, parang ako lang ata yung kasabay ng players nagja-jogging. Nagja-jogging. Tapos, Parang iniwalay bigla. Dapat ba kung anong ginagawa ng atleta? oo, ginagawa natin yan. Oo. Pero yung time kasi, may kami inasikaso. May dahilan pala. Meron pala. Teacher din tayo nun eh. Hinahanap pa tayo. Lusot. So, yun, isa talaga na namin jogging. Kasi gusto ko kasi light exercise lang at ball ano lang. Pero hindi kami yung laging pumapalo. Ano lang kami, yung mga digs lang. Yan, mag-receive lang. Para yun, perceptions din. Yung inaayos lang. Pero hindi kami nagpapagod ng sobra. Ayan. Kaya especially ang mahalaga rin sa volleyball ay stretchings. So kailangan flexible ang player. Ang isa nga nung unang ko pangalan sa kanila, yung itong team ko ng second municipal ay kailangan marunong kayo mag-split. Record mag-split. Pero biroan lang namin na kailangan ganun ka nga flexible, kaya mo mag-split. At nag-i-split nga. Ay, syempre, mga Barbies. Mga Barbies kasi yung mga player ko. Lalo si Goryon, yun, nag-i-split yan doon sa court. Pero yun nga. Siguro yun. Yung Maputi. Yan. Maganda na siya ngayon. Maganda na daw siya ngayon. So, yun yung pinaka namin sa volleyball. Okay, so next question, Coach Jap. Ayan, ito medyo applicable to sa atin eh. Kasi mga coach tayo ng schools. Sabi, ang tanong, papaano mo ina-adapt yung programs mo kapag limited yung equipment nung iyong eskwelahan or pinagtuturuan? Wow. O kaya, Parang kahit hindi planado ba school. yan? Kahit hindi na school, kahit sabihin na lang natin ikaw. Ikaw as a coach, siyempre di naman Limited lang mga resources. Okay. Resources. Anong sa tingin mo, Coach Jay? Wait lang, Wala naman sa'yo. kaya nyo sagutin yan kahit hindi ako yung mauna. Sa akin, siyempre unang-una, kulang sa bola. Nung nagsimula kami... Ayusin mo yung sagot mo dyan ha. Mapahamak tayo sa sagot mo ha. Hindi. Ang siguro ay, nagtitraining kami, wala kami yung sariling bola. Meron lang mabuting estudyante na nagpahiram ng bola. Ay, wait lang. So, shoutout kay SK Kagawad, Joseph Gabuat. Bago yan pag usapang bola may usapan kasi kami ni Alicia. Nakarating na ba yung Wala bola? pa. Okay, yun lang. Wala pa. Alicia, ako napapanood. Alicia, nauna pa yung bola ni Stepan. Sige, coach. Ayun. So, bola ay isa sa, siyempre, volleyball. Hindi ka pwede mag-training na wala. Puro kayo. Wala ng jocks to. Shadow boxing, shadow volleyball. Naisip ko na ba? Sa area na. So, yun ang napaka, pero, yun nga, hanggat maaari ay we tried na, ang tawag dito, gawin, mag-provide. At isa pa sa talagang gusto ko ay yung weightlifting. Kailangan merong buhat talaga. May Kung buhat. sakali nga, coach, na wala siya. Yun Anong siyempre, ginagawa wala mo? talaga tayo. Wala talaga tayo. Oy, nag-invest ako. May weights sa doon sa school. Bumili ako. Ang ginagawa na lang namin is own body weight lang talaga. Body weight. Calisthenics. Calisthenics. Kunyari, nag-push up, nagsi-sit ups, ang tawag ito, squats. Siyempre, pala din squats. Ganon. So, napaka-importante. Yun Akyat bahay. Pero siguro, ang ginagawa namin, dinadagdagan na lang namin yung intensity niya. Kasi, baga, kung normal na push up mo, binibigyan mo 3 set ng 12. Pero gusto mo kasi, may weights kailangan may weights ka eh. Di ba? Kailangan para ma-target mo yung mga muscles na gusto mo. Dagdagan mo. Dinadagdagan. Madalas, ang madalas na natutunan ko kay Sir J, kapag may pinapagawa ka, maganda oras. Hindi by, may repetitions. May oras siya. Maghahabulin mo. Pare-parehas sila. Pare-parehas yun na nangyayari. Kumbaga, ayun yung isa sa mga
techniques na ginagawa. Nila yung close to failure lang. Yes, so yun yung sa akin. Kayo, siyempre wala tayong bilyaran sa wala tayong table. Nung ako yung nasa Gardner pa. Nung ako yung nasa Gardner pa, syempre, malaki yung school. Walang table doon ng billiards. Hindi. Ang ginagawa namin, syempre, Kumukuha ka ng board. Oo. Dodrawingan mo na lang. tapos, umorder ako, tapos Jordan lang yung ball. Pulan pala, pulan. Hindi, ang ginagawa namin, syempre, minsan budget ko. Renta. Oo. Nagre-renta. Nagre-rent kami. Nagre-rent talaga kasi minsan naman kasi talaga, marami naman talagang existing na mga billiards or mga billiards hall na pwede ma-renta. Katulad yan sa Santa Lucia, meron. Pero pricing nga lang. Meron din naman sa mga labas or malapit din sa school, which is, mura-mura siya pero yung quality ng table na dapat angkop doon sa mismong player, hindi. Kaya minsan doon na lang ako sa gitna. Yan, tinatanong ko naman yung mga players ko kung gusto nila dito, gusto nila, hindi ko mapayag naman. So minsan sila rin naman yung nagbibigay ng location or nung pinaka-training namin or training location namin kung saan kami dapat mag-training that time. So yun, ayun talaga. Minsan, So at ikaw nagpo-provide. provide lang din. Tapos minsan, kung kayang daanin sa usapan, yun, bibigay ang school. Minsan. Minsan. Ba't Gaano kadalas ang minsan? Natahimik kayo? Ay, by the way, speaking of strength and conditioning, my mentor, Coach Tim Dornman, from North Carolina, he's back in the Philippines. Actually, siya ngayon, nagtuturo ulit siya sa mga university. Shout out kay Coach Tim. Hopefully, when we meet again, dun sa bagong structure na Apex, maybe he can become a guest, no? Siya yung mentor at coach ko for my strength and conditioning certification, no? Shout out kay Coach Tim. Coach, shout out. Shout out po sa inyo, Coach. Sa'yo naman, Coach Jump, sa badminton. Siyempre, wala tayong court sa loob. Ay, mahirap. Wala Alam ko, tayong, nasa library kayo. wala ka ring net. Wala rin tayong sariling net. Bumili ako ng net. Ayan. Ngayon, ako, nagsabi dito si Pableo. Kasi nagsabi namin siya. Sabi niya, minsan na nga lang daw maging example, negative pa. Hindi good example. Good nga, example pero- ka. Example ka nga, naalala. Marami natutunan ng ibang player sa'yo. Oo, natuto sila. Huwag kang gayahin. Huwag kang pumalo-palo bago maglaro. Diba? Pag tumodo. Tumodo. Sa hindi nangangalam yan, si Coach Tim, siya yung United States Sports Academy. Kung meron tayo National Sports Academy, siya yung Meron siya. siya ang sa United Team Tim Dornman. 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 Siya ay Sa hindi nakakilala kay Coach Tim, siya is a coach from North Carolina Wesleyan University. Also a coach in University School of Milwaukee. And also a graduate from the United States Sports Academy. So talagang bigatin to si Coach Tim, no? Yun ang mentor ng mga coach ng Paxo. Grabe talaga ang Paxo. Diba? Bigatin. Bigatin. Hindi Di lang sa Literal timbang. na bigat. Literal to. literal. Literal na bigatin. Kasi mga pumasok kami dati dito, mga 60 kilos lang. Wow! Ay, wait. Pumasok ako. Pumasok na, wala. Pumasok ako 100, bumaba ako. Si Coach Ken. Anong cause? Bakit bumaba? Stress. Nanonood. Ay, hindi. Totoo. Alam nila yan. Real talk tayo. Stress, pero sabi ko nga sa kanila, hanggang sa nag-enjoy ako sa kung saan nasan ako currently, I'll stay. Pero, Sinabi ko rin yun eh. Sinabi ko rin yun eh. okay, nga nag-a-apply ako sa iba eh. Isa lang. Isa lang magpapaalis sa Gardner dyan. Pag pinalipat ng faculty. Ay, talaga. Talaga naman. Pinapalipat na kami. Oo, pinapalipat. Faculty 1 na daw. Lahat na. Okay. Wala nang lungga. Ayun, ano ba? Pableo kasi talaga to eh. Oo. Limited rin. Oo, anong ginagawa mo? Adjustment.
Kasi ganito yan eh. Nauna naman talaga, bago yung mga equipments ng strength and conditioning, nauna talaga yung sa wala equipments. Talaga yung zero. Yung equipments, sumunod na lang yan eh, para mas mapadali yung So, ibig sabihin, meron pa rin talagang mga paraan na ginagawa para magawa mo yung strength and conditioning kahit wala ka ng equipments. So, number 1 na ginagawa namin dyan, nag-improvise kami. Kung halimbawa, kailangan namin ng weights, wala kaming yung weights talaga. Si Pableo binubuhat nyo. Hindi. Ay, Hindi kaya si Pableo. Halika. So, ang ginagawa namin, si Lester ang binubuhat namin. Ang bigat nun. Bigat nun. So, nag-improvise kami kung ano yung mga medyo mabibigat dyan, yung bubuhatin nila. Pero sa badminton, di naman kami masyado kasing Parang hindi ganun kaganda masyado ng sa weights. sa gym. Okay siya yung light weights. Ang reasoning namin dyan, lalo na pag push up, di namin sila pinapush up. Kasi yung kanilang Wrist. wrist, nandun nang gagaling yung lakas ng palo eh. Oh, yung risk nila na mag-take ng risk. O, di ba? Grabe pa. Mapupunta sa risk. Word ba? Wordplay. Yan. So, nag-improvise na lang kami. Kung halimbawa, Ano ang bagbalito tawa? basta nag-improvise. So, kung kailangan namin ng weights, pwede hanap kami ng mga mabibigat na bagay dyan. Diba? Pero more on, pag intense training namin kasi more on takbo at saka circuit talaga. So, kung wala kami nung hagdanan ni Hazel, yung gagawa namin, yung mga boxes dun sa court. Wala pa din dati yung mga cones ni Hazel din. Yung mga cones ni Hazel. Lalo na pag late yung mga players, takbo talaga. Ayan, dinadagdagan namin. Kung late ka, Mag-lap yan talaga, as in. mag-lap ka. Kasi sa Marikina Sports Center kami madalas eh. So, Dun kami. late ka, takboy mo muna yung oval, 2 ikot ka. Or minsan, kami, anong tawag doon? Jay, yung tatalon, tapos Burpees. Burpees. Ayan. Yung captain nung nakaraan, si Steven, yan, mahilig magpa-burpees. Iyak yung Pero siya, hindi siya nagba-burpees, magupang. Iyak Iyak talaga. yung Si Unciano. Hindi na po si Unciano po. Ando siya ni Coach Eman. Sa SM Cherry. JBTC. So, improvise lang. Walang hagdan, di drawing ka. Wala kang, kasi may ginagawa. Yung drawing mo naging patintero. No? Kung wala kaming call this, wala kaming cones. Diba? Yung shuttlecock, mo dun. example lang din namin dyan nung dati nung magpapatraining tayo. Masking tape lang yung dala. Gagawa kami ng buong court. Gagawa kami ng court. Masking tape lang. 8 peraso. Ubus talaga Bisado pera ko talaga yun. 8 perasong masking tape. Tapos, Gagawa kaming court. 2 meters ang gamit namin. Ganun. Gamit namin. Ayun, ganun lang. Improvisation lang. Kasi pag gusto mo mag-training talaga, or gusto mo mag-kondisyon, May mga Wala dapat mas makakapigil equipments. sa'yo. Karagdagan na lang yung equipments eh. Mas ano pa rin. Pero sa siyempre training. tayo academy tayo. So masasabi ko na napaka-importante na dapat ang Ito, lahat meron dapat. So sa mga nanonood na meron kami. Meron kami dito. Meron kami. Si Gardner wala. Sa school wala kami. Pero sa sports Pero kami, kaya meron. pagpasok nyo dito, baka magulanta kayo sa mga gamit namin. Meron. So talagang Lahat ng gamit namin dito AI assisted. So, enroll na. Enroll. Hindi ibig sabihin nakikita nyo kami, wala kaming gamit sa Gardner, wala kaming sarili. Meron kaming sarili, nagpro-provide na kami. Ayan. May shoutout ba? Okay naman. Goods na goods. Ang lakas ng boses ni ganyan. Ito naman sabing mahina. Sir Del, anong oras na? Baka naman. Ayan. So ikaw, Sir J, ikaw naman. Ano ang ginagawa mo? Siyempre, pag limited yung limited yung resources mo. For strength and conditioning. Especially, Like overall na. paano kunyari walang tubig? Hindi nakapagbayad si Gardner ng water bill. Wala naman tayong swimming pool eh. Walang swimming pool Hindi, sa garden. actually, real life experience, pumasok ako sa Gardner, wala talaga. Sino wala? So, doon ko talaga in-apply talagang
I did my research, nag-aral ulit ako kasi continuous learning. So sabi ko, okay, what could work? Ano ang pwede kong i-replace dito? Ano ang pwede kong gawin? Alternative na wala kaming weights, wala kaming field, ano yung sa limited space ng loob ka ng court. So nagkaroon ako ng sarili kong structure na madedevelop pa rin yung body nila without any equipment. So equipmentless. So actually later on, tinanong ko doon sa copywriter natin kanina. Masasagot yung tanong. Ang last question kasi natin is demonstration ng isang 20 to 30 minutes na circuit training. Strength and conditioning circuit training. Ano yung structure? Magde-demo tayo. Hindi, ano lang. Example lang ng structure. Paano siya ginagawa. Totoo to true to life to. True to life. Kasi nung time na parang hindi agad nagbukas ng swimming si Sir Jay. Parang pagdating ko, saka pa lang siya magbukas kasi volleyball ka. First year ko, wala talaga diba? first Wala year. talaga. Ang handle ko noon is strength and conditioning lang talaga. Tas narinig ko na sabi niya magkano pagka may kaming training sa tubig, tas may land training din sila. True to life na naisip ko to Lalangoy sa lupa. Sabi ko, ano bang gano'n mag-worm? Land training, lumangoy sa lupa. Pero naisip ko, ginastify ko pa sarili ko. Flexibility. Pero pagkanday mo, sabi gaganon ka rin lang. Pero ginastify ko. But in actuality, merong ganon. Merong ganon, pero nasa gamit nila exercise ball. Tapos naka bench. Legit, merong ganon. So, medyo para malapit ako sa katawan. Pero naisip ko na, sorry, ngayon wala naalala ulit. Pakita ko sa inyo yung sample ba? Para mag-justify natin yung sagot ni Ken. Hindi po kalokohan yun. Naisip ko talaga. Kasi never pa ako nakita ng training. Siguro normal na training na talagang sa pool. Pero yung land training, wala. Wala ako naisip. Siguro yung sa gilid lang ng pool. Naisip ko yung may nagwe-weights din kasi. May mga nagwe-weights din na, lalo sa mga Olympics na nakikita ko yung mga documentary, may mga nagwe-weights din. Ayan. So, yun yung mga alam ko land training. Diba? Mag-worm. Meron yung ganyan, dry land exercise or land training. Meron flutter kick, merong tingnan magsasample ng dolphin. Okay. So, somehow talagang flutter kick talaga yun kasi nakaland ka. Yan the worm mo. Mabagal, Mabagal na uod, Totoo totoo po, yan. Search nyo po sa, most accurate, diba? the worm. Alam mo, usually, The worm. applicable yan. Alam mo, kailan applicable yan? Nung pandemic, online class. Ganyan yung Ay, coach, wag kang ganyan. Pare-press lang tayo na. Hindi. Dito kayo magsalita. Sa nasan yung oo. Hello. Yun pala. Sorry, Ma'am AJ. Shoutout kay Ma'am AJ. Shoutout Isa sa inyo. Lady. At si Coach Del natin. Ay, Coach Del. Alam kong nagma-magic chess Nandito ka. kasi ito, condenser mic. So, ito yung... Okay. Okay, kaya pala. Sorry. Kaya pala dati. Ano nakaraan dito? Sinabi sa akin. Ito yung harap. Ayun na nga. Yun pala. May nakasulat. Okay. Balik tayo. Ayan. So, ayon doon sa Shoutout ko lang din to si JC Miguel, yung first batch natin ng esports. Ay! Alright, JC. Kukontakin kita soon, JC. Meron tayong Alab After Dark. After Dark. Pwede naman. Gusto mo? Hindi yun talaga pangalan niya. Ha? Alab After Dark talaga. Oo. Kausap mo na? Oy, mamaya na kayo magplano ng business. Ano yun? After po nito, nood po kayo. Pag mag-extend po kami ng time sa Toots, tara, usap tayo. Mamatay na. Ang target market ay... Ayan. So, kuha lang po ng charger kasi mamatay na yung yung... 18 na yun. Hindi 18. Hindi, 2008 last year. 2009. Ayan. Laban nga pa ito. Okay, tama.
Ayan. Minasaga pa akong balita, dapat pala July. July daw ang municipal meet. Di pwede. Kaya kaso yun Instructional nga, block. dahil nagbago na yun yung nasa unang calendar ng DepEd. Coaches din to, hindi to Dipriba. Ay, sorry, shout out sorry. daw kay yung dating captain, mahilig magpa-burpees. Steven. Speaking of. Speaking kay Steven Unciano. Mm. May bago na namang sapatos siya kay Coach Eman. Ay, Wow. na all. Alaga. Oh, shout out sa anakis But- ni Ken, kay Jean Tatoy, ayan. Seryoso, seryoso Sa lahat yan. mga nanonood. Ayusin mo, Jayan. Sana yung mga nagpapa-shout out, share din. No, syempre. Oh, dapat. Kasi kasi yung guest natin. hindi pa tayo pwede mag-start. Si Mayor, baga pa Gcash. Pwede naman. Iba talaga pag nasa public. Ayan. So, nasagot ba ni Sir Jay yung tanong na? Dahil, Saan na ba tayo? napunta tayo sa worm eh. Yun na, yung ano yung sabi mo? Yung, ayun na, yung pag wala kang equipment and resources. Yun, pag wala equipment, talaga nasubukan ako niyan sa Gardner. So, doon nga, inaral ko yung mga calisthenics, ay workout. Diyan papasok yung tinatawag nating intervals. Yun nga, yung nabanggit ni Sir Ken kanina sa structure ko, rather than reps, time. Kasi, yung time, hindi mo madadaya yun eh. Pero ang hihingin mo lang sa bata, best effort nila. Tapos sa time interval, importante dito to see the effect of the exercise, yung rest. How many seconds? Kailangan ba full rest siya? Kailangan ba yung heart rate niya is may... Kung more ang technical, yung heart rate niya, how much? Kasi kung aaralin nila talaga yung strength and conditioning, meron tayong METs metabolic rate. So, every exercise, merong certain category of heart rate yan. Doon papasok kung ano ang binoburn mo, how your body muscle reacts. No? Ayan. Kami Ayun. sa badminton hindi ako nagpapabilang yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pag sinabi kong 2 minutes kayong mag-jogging, 2 minutes. Ito nga ang pinaka dyan, mapapansin nyo sa training namin. Ang tanong ng bata, Sir, ilan pa po? Kaya, Coach, ilan pa po? O di kasi tayo nakabase sa, lalo ako sa volleyball, hindi ako nakabase sa repetitions per, per sets. Talagang oras. Lagi ako nagaganyan sa orasan ko. Lagi may oras yung yung jogging nila. Mula sa jogging pa lang, ginagawa ko na yung 30-60-90 ni Coach Jay. Paborito ng lahat. Paborito ng 30-60-90. Tapos, yung mga talon-talon nila, maplayo nila, yun, by oras din siya. Kasi nga, kulang ako sa gamit. Yun yung iniisip ko, paano ko mas pabibigatin pa yung training ko? Paano ko pa mai-improve? Kulang equipments ko. Kasi gusto ko maging mas effective pa. Yun yung natutunan ko. Kailangan pa maging mas effective. Ayun. So, ikaw, Coach Jot, baka may gusto kang itanong. Teka, si Steven, pasali daw sa tryouts ng badminton. Hindi ka lalaro kay Coach Eman, sa akin ka lalaro. Nagpa-tryout ako. Eto, nagpa-tryout ako. Wala akong net. Wala akong bola. May nagdala ng bola, 1 piraso. Nag-training kami. Nagpa-tryout pa rin ako ng badminton. Binabato ko kung saan nakahabulin nila. Try ka ng badminton? Nagpa-tryout ako ng badminton. Nung one day, sabay-sabay. Hindi man sabay-sabay. Badminton, badminton, basketball, volleyball. May track and field pa, di ba? May track and field Ano pa. isa? Yung sa parang wushu. Wushu. Ano yun? Alin? May ibang term doon, di ba? Meron kang ginamit. Ang dami naming sports. Walang coach. Oo nga. Mga hatak lang ng estudyante eh. Hindi, wag naman. Hindi naman sa gusto namin enrollee. Hindi naman. Mahal namin ang sports. Pero enroll na ka sa Gardner. Sa usapan naman doon sa ibang sports talaga na nasa field natin, kayang i-handle badminton, kayang i-handle. Ngayon ang pag-usap, paano namin bibiyak? Kaya ko pa i-handle yung badminton. Ayan. Ang tanong lang kasi namin doon, paano namin bibiyakin yung sarili namin?
Kagibonshin kayo. Kagibonshin. Ah. Kasi, Dapat ang next ah, episode, paano matutumag? Gagawin lalo sa municipal meet. paano magparami? Yung technique na kukuha ka ng teacher na di marunong mag-sports, Oo. pumunta lang doon, tatayo lang siya doon. Para lang talaga magkaroon ng coach. So, yun nga, pero, di ba, meron pa nga tayo, wala siyang kalap-alam eh. Nakapunta ng provincial meet. Nagtatrabaho doon. Gulat siya marunong mag-wushu. Pero Wala, sa probinsya. wala mo sa provincial meet siya. Oh, Di ba? Saan ka na? Tulong natin. Malupit. Pero yun nga, talagang important. Gusto, ang goal din kasi namin ni Sir Jay, parang bigyan ng platform. Sige, Oo, kasi go. ang Oh, daming, go. ang Kasi daming marami na naman. nag-request nag-request sa mga sports. Sige, go. Tingnan natin, basta gagawin natin. Meron pala sa Wushu, yung grade 11 natin. May Sinama ko na sa dojo, pinag-training ko, binubugbog. Binubugbog na si Coach Jerome doon. Baka, ano niya. Ilalaban ko nga sa UFC yun eh. Ilalaban ko sa mga UFC, banana ketchup. ano ko sa mga competitions yun. So, ayun. Ito, importante rin talaga na, yung Kahit walang platform. equipments, tuloy ang training. Tuloy ang training. Ganun lang yan. Ito na, gusto ko rin coach, gusto ko rin idagdag. Dumating man ang player mo na, kunyari for volleyball, ang dumating 2, 3, ituloy ang training. Tuloy, Kasi may mga ibang coach Oo. talaga. Kasi pupunta, nag-effort ayaw. yung tatlong yun eh. Nag-effort yung tatlong yun para pumunta, tapos ika-cancel mo dahil kulang sila. Hindi, ituloy mo ang training ko. Ano dapat na training mo? Tapos mag-adjust ka. Kasi kung group sports kayo, kailangan mo mag-adjust. Pero yun nga, kailangan maging maayos. Kailangan tuloy mo pa rin yun. Yun ang sa Hanggat merong isa na gustong mag-training, mag-train, tuturuan mo. turuan mo. Di- Kahit si- dalawa lang kayo sa court. Ganun yun. Sino ba yun? Swimmer nga niya, isa lang. Si Gerald. Si Gerald lang yun nun. Ako, madalas ngayon sa nangyayari, marami akong sports na hawak ngayon. Naghihingi ako ng tulong sa mga captains. Yan, may mga captains na akong ina-assign. Ayan, kaya nga dapat nag-a-assign. Lalo pag team sports, nag-a-assign kayo ng captain para makatulong. Makatulong. So, bibigay mo sa kanya yung program. Yes. Para pagka wala ka, in the event na wala ka, siya na mag-administer ng program. Lalo ngayon ako, aminin ko, yung volleyball ko, beginners talaga. May natira akong 2 na mga dati kong Dati player. player. Pero 2 lang. At sa gagawin kong 12, 10 ang beginners. Dig lang, mag-receive lang. Pupunta ko saan. Wala pang control. Walang control. Walang ball control pa. Pero, yun nga, hindi natin susukuhan. Binibigyan pa natin ng platform yung mga yan. Nasa bata rin kasi yung effort yan kung gusto talaga nilang sumali at matuto talaga. Gagawa sila ng Well, paraan. example na natin sa swimming nga, si Gerard. Si Gerard. Kahit siya na lang ang nag-iisa Gerald. na nagtitraining. Gerald. Gerard. Gerald. LL. Gerald. Hindi Gerald. yung nasa Florida. Ay, Florida. Iba yun, Ay, international coach International natin. coach. International yun, international yun. Shoutout sa'yo, sir. Tulog pa yun. Tulog ba yun? Dito ay gabi, dyan ay umaga. Buko yan. So Ayun. kahit may isa, di ba? At least, nakita mo naman ngayon si Gerald, di ba? Yung improvement niya. Nakuha na siya sa PUP. Nagtuturo na Varsity rin siya na siya. ngayon. Ito mo yung coach nun coach nun. Nung lumaki ang katawan ni Gerald, ang aya niya, hindi gayahin. Ayain mo suntukan. Imbis na gawin ito, imbis na tularan, ayain mo suntukan. So, ayun nga. So, napaka-importante. Ano daw po ang name na naka-blue? Naku, kung may gusto. Ay, Mayo. Merong nagkakagusto sa May dito, nagkakagusto coach. sa'yo na. Ay! Ay, Nako, Nakaning- ang pogi, David. Lalaki! Lalaki! Pinili naman. Sorry. Akala ko nagkagusto sa Ito po si Mayor. Mayor Jot. Mayor Jot po na... Chodoro. Jotoro. Jotoro. Si Ayun, Mayor so, Jot po shoutout sa akin from dyan Parang sa, Marikina. Nagpaalam ka ba na napupunta ka dito? oo naman, syempre. Ah. Para masuportado nga ako niyan. Ibibigay mo ba yung Instagram mo daw mamaya? Ay, Oo naman. Tsaka Telegram, WhatsApp, Indian yan. Shoutout sa aking girlfriend dyan. Asawa Wow, ko. girlfriend. Soon to be. Girlfriend. Soon to be. Ay. Kala ko number 1 fan pa lang eh. No?
Ayun, so 'di ba since strength and conditioning nga, ano naman kaya sa tingin nyo as a coaches yung usual struggle ng mga student when it comes doon sa strength and conditioning? Usual Usual struggle. Struggles. Oo. Magandang Usual tanong struggle. yan. Napakagandang Ano tanong ba yan. Oo. Kay Astro Boy. Kay Coach ano tayo? Hindi, Kay mamaya na Coach siya. J tayo. Ang Sige, unahan mamaya, ko. sige. Oh. Siguro, for me, isa sa mga idea ko talaga nung nagpasok ako ng coaching is yung pinanggalingan nilang coach. Sige. Yung, Kasi yung approach tawag eh. ng culture. Culture. siguro. Nako-culture siya sila. Bakit Culture ganito may strength conditioning isa amin dati sa Wala, ano? yan. Lalaro lang Palo kami. lang, Ang pinakamahirap namin yung tumatakbo-takbo lang kami, burpees. Pero bakit dito iba? Diba? So siguro sa tingin yun yung isa sa mga struggles na culture shock sila. Culture shock. Culture shock. Nako-compare nila yung previous nila sa ngayon So sa'yo, Coach Jap. sa badminton. Ayan, meron na isa, culture shock. Mm-mm. Tapos, pangalawa yung may mga players talaga na nagre-reklamo pagdating sa strength and conditioning. Ito yung ayaw talaga nila mag-strength and conditioning kasi alam naman natin yung dahilan, hindi pa nila alam yung kahalagahan nun. Kasi siguro nga sa previous coaches nila, hindi pa siya na-introduce or hindi siya naituro. So yun naman yung ginagawa natin ng solusyon dito sa Foxhole, no? Kaya sabi ko scientific kami magturo. Ganyan. Very, very scientific. Math, PE. Diba? Tapos, nahaluan ng PE. Naging coach namin lahat. Naalala ko nung akala daw nila, tatlo kami nila Hazel, apat pala kami. Sabi nila Sir Jason na, akala nila PE daw ako. Eh, hindi sabi sa amin sa kainta, mga PE teacher ba kayo? Ay, hindi po, math. Ba't nandito kayo? Ayan, yung struggle. Ayaw nung bata. Lalo na, yan sila, yung unang batch ng players ko, sila Kambal. Si sila Austria, si Jolo, Ay, Diyos ko, pati si matakbuhin ko lang yan. Justin. Talagang iirapan ka, iiyak ka. Shoutout kay Lance Doliero. Ang laki-laki mo. Yan. Pero ano naman, later on, kasi nasa ano yan eh, nasa coach Pero isipin yan. mo, di ba? Kaya nga hindi tayo coach tayo. Pero bakit hindi natin nakuha yung strength and conditioning agad? Siyempre, ano yan, pinag-aaralan talaga yan. Pinag-aaralan yan. Hindi yung basta-basta, porket nag-coach kami, alam na agad namin yung strength and conditioning. Natuto rin kami kay Coach Ang Jay. sa badminton, ang nagiging reason nila diyan kasi most ng mga players na makukuha mo kapag hindi ka nag-grassroots man. Ang mga players na yan ay laman ng queuing. Pag sinabi natin queuing, ayun yung pipila sa court, magbabayad ka para maglaro ka. So wala na yun, Walang laro ka proper agad. training. Walang proper- hindi yung training. Talagang pasok ka lang, laro ka lang. Manalo ka o matalo, okay lang. May palo ka, sige May go palo lang. mo ka, sige. O, may level ba yan? O, level 1, level 2, or class A, class B, class C. Ganyan. So, pag inintroduce mo sa kanila ngayon yung strength and conditioning, anong nangyayari is, nga sila. So, nagreklamo, wala namang ganito sa court ng badminton eh. Wala namang ganito sa... Ngayon, pagka ang ginagawa mo dyan is, itinatapat mo yan sa mga batak na players para maintindihan nila. Para malaman nila na Yung diferensya nila. yung layo nila layo ang sa diferensya. cardio, 'di ba? Sa strength. Katulad na Ginawa natin 'yun, 'di ba? Binit-bit namin 'yun doon sa CIIT. CIIT. Yung mga players namin sa shoutout diyan sa CIIT kay Coach. Parang kapag nag-start tayo ng training, kunyari, siyempre jogging muna tayo. Pinapauna ko lagi yung mga lumang player na, yung nasa akin na. So Yung ngayon, doon nila sanay na nakikita nila sila pagod na. Pero yung mga old players, sanay na, hindi sanay pa na. agad napapagod. Doon nakikita agad nila yung diferensya nila. meron din kasing ibang coach na nagsasabi pagka ganyan daw ang strategy mo. Nangyayari is parang tinatanggalan mo daw ng confidence yung mga players. Pero mali po kayo, hindi po ganun 'yon. Mas magandang maintindihan nila yung difference kaysa sabihin mo sa kanilang mawawalan sila ng confidence. Kasi para sa kanila yun eh. Oo. Diba? Kailangan, Wala, setting an example eh. i-compare mo sila para magkaroon sila ng example na pwede nilang gamiting inspirasyon. Ay, kailangan lumakas din ako parang ganito. Ngayon, problema na ngayon ng mindset ng player yan. Kapag
ininterpret niyan as Bad. bad. Diyan naman Ibig sabihin, papasok ang yung mga players na yun, player hindi- development. Yeah. Hindi siya, Sir Del, hindi pa shout niya, out. hindi pa niya, sa panahon na yun, hindi pa niya deserving maging player nung sports na yun kasi ganun pa yung mindset. Ganun yun. Kaya kami, dinadala namin niya kung saan-saan, binibitbit na. Alala ko si Don. Si Paderan. Si Paderan marunong talaga, malakas, maliksi. Kasi sanay yan sa laro eh. Ngayon, binitbit namin sa si IIT. Natalo siya doon. Ilang As in, beses? pinaglaruan lang siya Ilang beses? ng Ng ano? ng player. Oo. Ayaw ko na sabihin Yeah. gender. Pinaglaruan lang siya, pinahabol, nadulos-dulos siya. After nun, pag sinabi kong tumakbo na sila, tatakbo na yan. Takbo na yan. Although ito pa rin, mga asar pa rin siya. No, nakapagod. Pero alam mo na, nandun na sa isip niya na kailangan ko itong gawin. Kasi guided na yung bata. Guided na siya. kasi. Si Paderan. Ewan ko kung nagtutuloy pa maglaro si Paderan Hindi ngayon. na, Isa, yun, siguro Sa kasama bababae na lang yun. Coach, Nakikita ko eh. pero ano to, sa susunod, may topic din tayo about sa mentality. Oo. Magkakaroon tayo ng topic dyan. Isisave isisave natin. na. Tatanong ko sa copywriter, ha? Copywriter. Pero may nakita na ako. Andun yun. Nakita Kasi ko. wala. Nakita ko. Very good. Meron ako dyan, meron ako dyan may Kay, papa. Kayo. Captain natin ng babaeng badminton, Ashley. Passiones. Valor. Ano ba? Passion. Marami po kasi siya apelido. Tatlo apelido niya eh. Marami po apelido. Ashley. Sige. Ay, Ay, nadaan ka ba sa sa guide na nakaraan? Pumunta daw si Clara eh. si Clara. Ayan, si Peko. batch 1 ang player natin. Ayan. Ay, si Clara, yan. Isa sa example nung para sa strength and conditioning na mareklamo pagdating sa strength and conditioning. Pero nung nakita namin yung Nakita niya, yung result talaga ng training, ang laki ng difference talaga niya. From Clara. scratch kami. zero yan. Oo, Walang from sa zero. badminton yan. Tapos hanggang nung itong last sali niya na nung municipal, nakita na namin talaga yung progress niya. Kakaiba si TikTok. Nag-live din ako sa TikTok ngayon. Sabi niya, invite St. Peter Life Plan as chapel to join as guest. Grabing suggestion na algorithm yan. Diyos ko po. Ayan. So, shoutout kay Passion. Ashley. Ashley. Nagka-training ka ba ba? Baka hindi na ha. Patatakbuhin ko kayo uli. Sali lang, magkakaroon na ng badminton sa Alab eh. Busy yan makakamay day si Lalaro daw Passiones. sila sa akin. Sabi ko, ang dami. 16 ko eh. 7 lang kailangan ko. Meron ka na nakuha. Meron ka na. Mauna-una. Wala pa. Hindi ko pa... Pero Ayun na, sasagutin na ni Coach J yung Yan. tanong ko. Pinakahihintay Anong ng usual struggle ng strength and conditioning? Ha? Struggle. Usual struggle. Sa strength and conditioning. ng isang usual struggle ng isang atleta towards sa strength and conditioning. Common struggle. Yes. Sa napapansin ko sa mga players natin, common struggle natin is yung nabanggit nyo nga, bukod sa culture shock, hindi kasi common, hindi na paghandaan. No, especially Okay. from transitioning. I'm not comparing, no. I'm not saying na mali yung coaches nila. Siguro kulang lang. Kulang at that time. Hindi masyado nabigyan ng investment yung strength conditioning. Ang pina-struggle is yung level of Understanding. level of understanding bakit ginagawa. Second is yung level of yung conditioning talaga. So ano lang din sa akin din coach, ano ko sa'yo, yung dinagdag ko, yung kasi siyempre sa trabaho ko ngayon, additional trabaho ko ngayon na commissioner, marami na ako naging connection sa mga coaches din. Tulad ninyo. At nakikita ko, alam niyo ba, napapansin ko, may mga coaches talaga na nagpapastrength conditioning. Pero yung iba, puro mentality lang. Yung iba naman, as in, puro laro lang. Ano lang, meditation lang. Parang The Bible study yun, pag advice ganun. lang siya. More on advices lang. Advices lang. Kasi Pero ako wala yung yung bata conditioning, mag-apply. strength conditioning. Parang si coach yung dating coach sa volleyball natin yung puro sigaw lang. Walang instruction kung ano yung play na gagawin. Ano ba? Anong ginagawa mo? Nakatayo ka lang doon. Hindi, wag mo nang balikan. Masasaktan ka lang. Agoy. Ayun. So yun na naman ang ano. Last question natin for the... How do you prevent... Oh, sige, last question. Last question natin is demonstrating 20 to 30 minute
practice ready strength and conditioning circuit. So ako Sorry, na sasagot. oo. Ako na sasagot. Magdadagdag na lang kami pag may idea. Pag may idea ka. So, usually, sa 20 to 30 minutes na strength and conditioning, nahahatian usually ng proper warm-up. So, usually sa basketball. So, we have the 30-60-90 warm-up with combination of dynamic stretching. After that, before kami mag-start ng circuit, meron kami tinatawag na presets or pre-exercises, kumbaga activating the muscles. So, papasok dyan yung may ilang perasong squats, may ilang perasong sprints, may ilang perasong plyo. Tapos, pagdating natin sa circuit, never akong, ang turo sa akin ni Coach Tim, never, as an athlete, never give isometric exercises. Kumbaga yung Define mo muna sa isometric. Isometric, technically, isometric is exercising one muscle, a specific muscle. No? Isolated, kaya from the word iso. Pero not technically isometric program, not isometric exercise. Kasi kunyari, push-up. Technically, push-up is a compound. No? Pero more on target niya is tricep and chest. Or pag sa weights, bicep curls. Kung mag-bicep curls ka, okay lang yun isometric. Pero dapat yung program mo compound. When we say compound, whole body. Wala sa athlete, walang tinatawag na leg day. Walang tinatawag na chest day. Walang tinatawag na cardio day. So, everyday. Everyday, whole body day. body So, day. bakit? Kasi iba yung magiging structure ng muscle mo at yung combination ng muscle. For example, nag-bicep ka ngayon, tapos hindi ka nag-tricep. Ngayon ang mangyayari, dahil lahat ng parte ng muscle natin connected eh. If your biceps is overdeveloped, magko-compensate si tricep. So, hindi na siya mag-grow. So, mahirapan siya. O mahirapan siya, hindi na siya mag-grow. Kasi ang nangyari, naging function na ng katawan mo na kahit ang exercise mo is pushing, ang nagtatrabaho bicep. Kasi hindi mo mini-workout si tricep. No, kasi ang bicep pulling eh. Tricep is pushing. So, kailangan, kung nag-bicep ka, tricep ka din. Whole body pa rin talaga ang structure din. And matatapos natin siya almost with threshold. Threshold then cool down. Yung threshold, kunyari, squats, wall sits, planking, threshold. So, yan na yung build-up ng lactic acid. Then, ang cool down, active movement, mobility. Then, yun na usually structure ng isang circuit training ko. So sana marami kayong natutunan. Lalo ka na Pableo, Chano. Kung gusto niyo po Siya, magpa-training ng Balor. strength and Puro conditioning, badminton yung natin shoutout sa mga estudyante natin. mga nahirapan. Mga nakakonek eh. Mga umiyak. yung Meron pa nga estudyante. dyan sumuka eh. Marami. Hindi natin mapangalanan. Marami Gusto nang ko pakalanan. sumuka. Marami nang sumuka sa strength and conditioning. Yung mga Pero sumuka dyan. shoutout sa mga future Apex students. Shoutout Apex sa students inyo ko. dyan. Hanggang sa nasa Gardner ako, I'll give you quality learning. Hanggat nasa faculty 2 siya. Hanggat nasa Faculty faculty 2 siya. Hanggat kasama niya si Sir Albert sa faculty. Magkakaroon ng badminton at esports Esports. Sa Alabs, Sa Alabs. season 5. Yes. Season, ang format natin is season format ha. Season Ng ng UAAP. Players ko dyan, kung gusto nyo maglaro, Sa sa e-sport, gusto nyo maglaro, bayad. bayad. May grand prize naman tayo doon. Okay. Yun, Yan. Thomas Cup format. Yun. So thank you Coach Jay sa pag-guest sa amin. Pag-guest, pero mic ko, mixer ko, scriptwriter, kami. Also kay Mayor Jot, thank you sa pagpunta. Nag-abala pa talaga si Nag-abala pa siya. Oo, nag-abala ka pa, Mayor. Talaga ako dito. Ah, Nalimutan ko, tinanong ko sa labas, saan street ka? Tinitigan ko. Nalimutan ko. Ano lang yan, Mabolo. mahilig sa Malboro, nakatira sa Mabolo. Strength and conditioning, cardio. Cardio. Hindi, pwede naman kami sponsoran. Baka naman. Okay, so Ray thank you. Hayes, yung mic namin, Ray Hayes. Baka Thank you. Before So, mag-end, gusto ko magawa natin yung flame shot eh. Sige, try Paano ba natin. yun? Try natin. Paano ba ginagawa yun? Okay, so sisigaw si Coach Jay,
Tapos ang sagot natin, flame shot. Yan lang. Para tayong sa volleyball. Diba? Gardner. Symbol ng Fox. Okay, GCC. Kings. Yan. Oh. So, ngayon, Tayo sa naman. natin, flame shot. Oh. Okay, so let's sabay na. Ito, Ano ba? Flame shot, gano'n? Flame shot. Flame shot. arte. Teka lang, open ko lang ML ko, ha? Okay, sige. Okay, ready? FXHL. Flame shot. One Ganun take, pala kayo? one take. Okay, One thank you. take. Thank you Goodbye. po. Bye-bye. Goodbye.